So ito na mga kabatid, ang pinaka mainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Patungkol po dito sa isang babae na nanalo di umano ng 397 million sa isang casino app. Tapos mga kabatid, parang tablado yata si ate. Dahil yung di umano'y 397 million niya na panalo ay hindi po naibigay sa kanya. At eto mga kapatid, kailangan natin pag-usapan ito dahil involved po dito ang PAGCOR, na kung saan mga kababayan, ang PAGCOR po, sila po yung regulator nitong mga online casino na ito na nada-download nyo po sa inyong mga cellphone. So for clarity lang mga kababayan, itong video na ito na ating ginawa mga kapatid ay hindi po para siraan yung nasabing casino app. Kundi mga kapatid, pag-uusapan lang natin dito kung ano nga ba ang mga tawag nito, mga mali na ginawa ng PAGCOR at mga maling hakbang na ginawa ng nasabing casino app. Hindi po para siraan, lilinawin natin, hindi po para siraan yung nasabing casino app. So bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood yung ating video. So for context mga kababayan, panoorin muna natin ang nasabing balita galing po sa RNG Luzon. Kano per ano? Ang tinataya ko, 100. 3 taon nang naglalaro ng online casino games o mas kilala sa tawag na scatter, ang 47 anyos na si Rosita. So itong di umano'y biktima ay 3 taon na mga kababayan na naglalaro ng scatter sa kanyang cellphone. Ibig sabihin mga kapatid, malaki-laki na rin siguro ang nasusunog na puhunan nitong ni ate. Minsan panalo, pero mas madalas ang talo. Ibig sabihin, minsan panalo daw, pero madalas talo. Ibig sabihin, malaki-laki na yung nasunog na pera niya mga kababayan dito sa kanyang mga nilalaro na mga online casino. Biruin mo, mas lamang yung talo kumpara sa panalo. Kaya't laking tuwa niya raw nang sa isang pindot noong March 7, 2025, bawing-bawi So March 7 pa nangyari to mga kapatid, take note. siya'y pumaldo. Nakuha niya di umano kasi sa tinatawag na lucky spin ng isang online casino app, ang Ultimate Win, na tumataginting na higit 397 million pesos. Nako, napakalaking pera mga kababayan. And I'm sure mga kabatid, kung naibigay sa kanya ito, bawing-bawi niya yung kanyang mga naipatalo sa loob ng 3 taon. Pero ito ang nangyari mga kababayan. So excited na para akong, alam mo yung natulala na hindi ako makapaniwala. So sabi ko, thank you Lord ka. Kung nag-thank you ako sa Dinamay mo pa ang Diyos sa sugal. Sana kung magsusugal kayo, huwag niyo nang idamay ang Diyos dahil hindi kinakalugdan ng Diyos mga kapatid itong ganitong mga gawain. Kaya wag niyo talagang idadamay ang Diyos kung magsusugal kayo dahil against po ito sa kalooban ng ating mahal na Panginoong Hesus. Siyempre sa excite ko, in-screenshots ko kaagad. Siyempre, Ilang oras niya raw hinintay na makuha sa app ang kanyang panalo. Pero Ang problema, hindi ito dumating. nakaw! Sa loob ng 3 taon mga kababayan na paglalaro ni ate, mas lamang yung talo niya kumpara sa panalo. At noong time mga kabatid, noong nakaraang March 2025, papaldo na sana siya ng 397 million. Technically, bawing-bawi na sana niya lahat yung mga naipatalo niya sa loob ng 3 taon. Anya nga lang mga kababayan, noong nanalo na siya, dito na nagkanda leche-leche mga kabatid dahil yung kanyang 397 million, drawing na lang. Nako po mga kababayan, kawawa naman itong si ate. Imbis na makabawi, parang nalugi pa mga kabatid. Sabi, tingnan nyo 397 million yan mga kababayan.
No, napakalaking pagbabago sana sa buhay ni ate, no, kung nakuha niya itong 397 million niya. Kanya nga lang mga kabatid. Ewan ko kung bakit hindi ibinigay, no? Eto mga kapatid, pakinggan ba natin? Yun, hindi lumabas yung pop-up notifications na I won 397 million. So sabi ko, bakit ako? So, ang tagal kong nag-antay, siguro mga 20 minutes or more na nag-antay ako ng lalabas. Sabi ko, ay, baka kaya kinukumpute pa akong gano'n. So, actually, unfortunately, wala talagang lumabas. That night, So nag-antay daw siya ng mga around 20 minutes, no? Inaantay niya na mag-pop up na you won 397 million. Pero unfortunately, mga kababayan, hindi talaga nag-pop up. Ano nangyari? No, bakit ganun? 'Di ba? Alam niyo mga kapatid, kailangan talagang ayusin itong issue na ito. Bakit kamo? Marami kasing mga promotor ngayon, ano, na mga artista, mga influencer ang nagpo-promote ng mga ganitong klaseng laro. Tapos mga kababayan, no, pagka pumaldo ka na ng napakalaking halaga, biglang nagkakaroon ng problema. Hindi po maganda 'yon mga kabatid, no? Ibig sabihin parang may hocus-pocus, no? May hocus-pocus na nangyayari sa mga online casino app na dina-download ng ating mga kababayan. Well, ako mga kabatid, ano, hindi ko talaga kayo ini-encourage na maglaro kayo ng mga ganitong tawag nito sugal, dahil mga kababayan, wala pong naidudulot na maganda ang sugal sa ating buhay, at may posibilidad pa mga kabatid na masira, no, ang inyong buhay kapag nalulong kayo dito. Pero ganun pa man, for the sake lang, no, dito sa issue ni ate, kaya ko ito kinontent. Tuloy. tumawag ako sa sa customer service. Nag-chat ako. Bakit ganito? Wala akong na-receive na yung explanation naman ng agent is, ma'am, siguro you need to refresh your mga ganong mga. So tumawag daw siya sa customer service mga kababayan doon sa nasabing casino app. Tapos tinuturuan siya na i-refresh yung kanyang application, parang ganon mga kabatid. Ang problema, kapag ni-refresh mo yan, no, yung previous na mo na laro, mawawala na yun mga kabatid kasi ni-refresh mo eh. Ngayon, yung panalo niya doon na 397 million, may posibilidad na mawala yun sa record dahil na-refresh niya mga kababayan eh. So, ito yung pinipetition ngayon ni Madam, no, nitong ating di umano'y biktima. Dahil nga mga kapatid, alam niya no, na pag ni-refresh na yung app, lalabo, no, yung kanyang panalo. And ngayon mga kababayan, dinaan niya ito sa legal, at ito ang nangyari mga kapatid. Paliwanag na hindi ko maintindihan. Bakit i-refresh? Nag-spin nga ako, tapos walang. Dito na siya nagpasyang dumulog sa customer service ng online casino app. Agosto, dumulog na siya sa tanggapan ng PAGCOR na siyang namamahala sa licensing at regulation ng mga internet gaming. So dito na pumapasok ang PAGCOR. Ngayon mga kabatid, kailangan talagang maayos ito. Kasi ang PAGCOR mga kababayan, no, isang sangay po yan ng ating gobyerno, na kung saan sila po ang namamahala mga kabatid nitong mga online casino app na naglipa na ngayon, no, sa ating social media, sa ating mga smartphones, no. Sila po ang number 1 na operator niyan mga kababayan. Sila yung nagre-regulate kumbaga nitong mga online casino na ito. Ngayon, kailangan talagang gumitna na dito ang PAGCOR mga kabatid. Dahil mawawalan ng kredibilidad, no, hindi lang itong nasabing app na ito, kundi halos lahat ng mga casino app ngayon mawawalan ng kredibilidad kapag hindi ito naresolba ng PAGCOR. Lalo na itong mga kabatid, itong nasabing casino app ay registered po ito, no, sa PAGCOR. Ibig sabihin, lihitimo itong nasabing casino app na ito. At pangalawa mga kababayan,
may malaking epekto po ito doon sa kanilang mga endorser. Kasi nga, yung mga endorser nila, pinapromise na ganito, pag naglaro ka ng ganito, panigurado, papaldo ka dito. Tapos later on, mga kabatid, may mga ganito mga instances. No? So, kailangan talagang makipagtulungan ang PAGCOR dito para naman, mga kabatid, makuha naman ni ate yung kanyang 397 million at mapatunayan din ng PAGCOR na lahat ng mga dumadaan sa kanilang ahensya na mga casino app, mga kababayan, ay legit. Or else, mga kabatid, mababansagan ang PAGCOR dito na isang scammer. Bakit kamo? Syempre, yung mga inaaprobahan yung mga casino app or gaming app dyan, hindi pala nagbabayad ng panalo. Ngayon, kanino ibabato? No? Yung sisi. Walang iba, mga kababayan, kundi sa Presidente Marcos. No? Si President BBM na naman dito ang titirahin ng kanyang mga kritiko at sasabihin nila na pati ang PAGCOR corrupt. No? Kaya dapat makipagtulungan dito, mga kabatid, itong PAGCOR. Tuloy. Dito nakaharap niya ang mga kawani ng online gaming app. Send kami ng mga unang-una affidavit na nanalo ako. Tapos nung after that, nag-reply ang Bingo Plus na hindi daw ako nanalo. Mga kabatid, yung involved dito na tawag dito casino app ay itong Bingo Plus. Uulitin ko, hindi ko ginawa itong video na ito para siraan po ang Bingo Plus. No, tinalakay lang natin ito, mga kababayan, dahil involved kasi dito ang PAGCOR. No, so ang nangyari daw, no, nakipag-ugnayan itong si Madam, no, sa pamunuan ng Bingo Plus, but unfortunately, mga kabatid, sabi ng Bingo Plus, hindi daw siya nanalo. So parang sinasabi dito ng Bingo Plus na parang system glitch lang, no, yung nakita ni ate na 397 million. No, kasi kung pagbabasihan di umano ang record ng Bingo Plus, hindi daw siya nanalo. 'Di ba? Kanya nga lang, mga kababayan, medyo malabo 'yan, no? Malabo 'yan, mga kabatid, na paniwalaan yung ganyang bagay dahil yung application nyo kasi dapat, no, naaalagaan niya ng maayos ng inyong mga ITs. 'Di ba? Hindi nyo pwedeng basta-basta na lang nagaganunin yung tao dahil syempre, mga kababayan, namumuhunan kasi yung mga parokyano nila. At yung iba pa nga dyan, mga kabatid, pati motor, refrigerator ng bahay, sasakyan, titulo ng bahay, sinasangla na nila. Makabawi lang, no? Tapos ngayon, may mga ganito tayong mababalitaan, isang casino app, no? May tumama ng 397 million tapos hindi ibinigay. Ano ang magiging imahe nitong mga casino app ngayon na di umano ilihiti mo, no? Dahil dumaan sa PAGCOR. 'Di ba? Ang magiging imahe nito, mga kababayan, mababansagan sila na mga scam. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na Bingo Plus lang, kundi lahat ng mga casino app, mga kabatid. No, kaya dapat talagang mangialam na dito ang PAGCOR dahil sila yung nagre-regulate nitong mga gaming app na ito. No? Sila po ang nagbibigay ng permiso niyan para makapag-business dito sa ating mga smartphones, 'di ba? And kahit ayaw natin, mga kababayan, itong mga gaming app na ito, itong mga casino app na ito, mga kabatid, itong mga casino app na ito nakakatulong din kahit papano sa ating bansa dahil merong buwis, mga kababayan, na nire-remit itong mga casino app na ito. Kanya nga lang, mga kabatid, pagka ganito na may halimbawa, may pumaldo ng napakalaking jackpot tapos hindi na ibigay, malaking kwan yan, malaking question mark agad, no, ang itatanim niyan sa utak ng ating mga kababayan at pati yung kanilang kumbaga yung tiwala sa kanila ng mga parokyano nila ay maaapektuhan. And may domino effect ito. Pag ganito, mga kababayan, na may nanalo tapos hindi na ibigay, magdududa na ngayon yung kanilang mga parokyano. At may posibilidad na magresulta, mga kabatid, no, sa kawalan ng gana ng kanilang mga parokyano na maglaro pa sa kanilang sa kanilang gaming app.
No, kaya sana pati itong involved pati itong involved na casino app dito, ayusin din nila ito mga kababayan. At wag naman na ganun, no, na basta-basta na lang sasabihin ninyo na hindi siya nanalo dahil nag-screenshot nga siya Nag-antay siya, no, na i-declare ninyo na nanalo siya tapos suddenly sasabihin nyo hindi pala siya nanalo. Napaka-unfair, no, dahil namumuhunan nga sila itong tulad nito ni Madam, namumuhunan nga ng pera. Pero inyo sa loob ng 3 taon halos talo, no. Iilan lang yung panalo niya. Tapos ngayon pumaldo siya 'di ba? Naging bato pa, pera na naging bato pa mga kabatid. Dapat ayusin ito mga kababayan. Tuloy. Yun, palitan kami ng ng Bingo Plus. Tapos, nagpa-set ng appointment si Attorney Dalen sa PAGCOR na kung pwede is pumunta kami sa office. So, nagpa-unlock naman ang PAGCOR. Oo. That was June 5. I think June 5. Nakipag-meeting kami sa kanila. Ang tanong dito, sino ang pinanigan ng PAGCOR? Yan yung pinakamalaking tanong dito mga kabatid. And biruin nyo, March pa siya nanalo mga kababayan. Inabot na siya ng June. No, wala pa rin nangyayari. And ito mga kabatid, pakinggan nyo ang mga sumunod, no, na hakbang na ginawa ni ate at yung mga naging desisyon di umano ng nasabing PAGCOR. Kwento niya, nakatanggap di umano ang kanyang abogado ng tawag, kung saan inaalok siya ng mas mababang halaga. Nako. Ito na. Dito na nagsisimula ang problema. 'Di ba? Kasi inofera na si ate, no, ng mas mababang halaga. At yung 397 million parang tablado na. 'Di ba? Ngayon mga kabatid, ang nakikita ko lang problema dito, no, na para bang questionable, no? Hindi pala legit na nanalo si ate. Bakit niyo ooperan ng 1 million? Kasi inoperan daw siya dito mga kababayan ng 1 million. Yun ang tanong dito Kung hindi totoo, or sabihin natin nagkaroon lang ng system glitch, no, at hindi totoong nanalo ang itong si Madam ng 397 million, bakit pa kayo mag-o-offer? 'Di ba? Ibang usapan na kasi mga kababayan kapag nag-offer sila. Para bang pinapalabas dito na binabargain nila yung napakalaking premyo na napanalunan ni ate. Eto, pakinggan nyo. Ang kanyang tugon, kanyang ipinaabot sa pamamagitan ng email. Bingo Plus offered me 1M June 17. That was June 17. Sabi ng attorney, kung gusto mo mag-decide ka na ngayon kasi may dala silang 1 million good as cash or within 24 hours i-send namin sa bank account mo. Sabi namin. So malinaw dito, no, na kinausap siya ng attorney ng di umano'y nasabing tawag nito, casino app. At inoferan siya nga ng 1 million. Ngayon mga kababayan, kahit ako naman siguro, 397 million yung panalo ko tapos bibigyan nyo lang ako ng 1 million, hindi talaga ako papayag dyan. No? Tsaka, ibig sabihin, no, parang lihitimo yung kanyang panalo. Kasi binargain siya no? Yung 397 million niya, binargain sa 1 million. Kasi kung normal na system glitch lang ito mga kababayan, no, at sabihin natin hindi naman talaga tawag nito, hindi naman talaga nila kagustuhan na mangyari yung nasabing system glitch. Hindi na dapat sila mag-o-offer ng ganito, no? And ito kasi pag-o-offer nila ng certain amount mga kabatid, nagkakaroon kasi dito ng confusion, no? At pagdududa. 'Di ba? Maging ako nung napanood ko yung balita na to mga kababayan, ang pinakaunang tanong na sumagi agad sa isip ko, kung hindi pala lehitimo yung kanyang pagkapanalo, bakit kailangan nyo magbigay ng 1 million sa kanya? Bakit hindi nyo na lang ipaliwanag sa kanya na ma'am, ganito kasi yan nagkaroon tayo ng system glitch sa inyong app kasi baka hindi nyo na-update or whatsoever na unwanted na mga na pangyayari doon sa kanilang system kaya nagkaroon ng di umano'y panalo, no? Kasi kung ako ang abogado,
ang paliwanag ko talaga dapat dito kay ate, ma'am, pasensya na kayo, system glitch lang po yun. That's why wala kayong na-receive na acknowledgement na kayo po ay nanalo ng 397 million. Gaganunin ko mga kabatid. No, napakasimpleng ipaliwanag kasi galing na nga kay ate, around 20 minutes siyang nag-antay, no, sa tawag nito doon sa magpa-pop up dapat na you won 397 million pero wala nang lumabas. Ngayon, kung ako sana, no, kung ako lang ang abogado, gaganunin ko talaga, ma'am. Kaya wala kayong na-receive na recognition na nanalo kayo ng 397 million dahil system glitch po kasi yun, ma'am. And kadalasan talagang nangyayari yan, ma'am, dahil sa sobrang dami ng ating mga user. Pero ang patunay dyan, ma'am, na hindi kayo nanalo is wala nga naibigay sa inyo na acknowledgement. O ganun lang. Hindi na ako mag-o-offer ng 1 million. No? Kasi pag ganito, inofferan na ng 1 million, nagkakaroon na ng confusion at hinala, no, negatibong opinion sa kanilang tawag nito, online casino app. Yun mga kapatid, ang isa sa mga red flag na nakita ko dito. Tuloy. Sabi nila sa akin. Tapos sabi ko, ayoko kako. Kasi Talagang hindi. Kahit sino naman. Di ba? What is 1 million sa 397 million? Oh. Di ba? ni 1% wala yun mga kapatid. Yung 1 million na yun, kung ikukumpara dito sa 397 million na panalo niya. Walang sino man ang papayag mga kababayan na palitan natin yung 397 million mo ng 1 million. Wala mga kapatid. Kaya tama. No? Tama yung sinasabi ni ate dito na hindi siya pumayag. para sa akin, hindi naman, para sa akin lang, hindi makatarungan yung ganong offer. Yes, mga kapatid. Tama. Hindi talaga makatarungan yung ganong offer. Bakit ka mo? Sa loob ng 3 taon, no? Halos talo. Oh, bibihira lang yung panalo niya. Oh, tapos ngayong pumaldo siya ng 397 million, bibigyan lang ng 1 million mga kababayan, and that is unfair mga kapatid. Napakalaking unfair po talaga. Kaya dapat ang PAGCOR, no, ayusin ang PAGCOR ito dahil sila ang tatamaan dito, no? And kung babasahin nga natin yung mga kwan dito mga kapatid, yung mga comment dito. Meron na nang nagsasabi dito na ang 'di ba? Kasabwat ang PAGCOR, corrupt din kagaya ng DPWH, 'di ba? Oh. I mean, ibabalik to mga kababayan itong kapalpakan na ito, no, ng PAGCOR, ibabalik ito ng mga kritiko ng gobyerno, no, sa kaya President Marcos. Corrupt din daw ang PAGCOR mga kapatid. Biruin niyo yung mga ganyang kuan, ano. Oh, kaya dapat ang PAGCOR, no, ayusin nila ito. Kung nanalo, ibigay niyo na. No questions asked. 'Di ba? Kaya namang bawiin to ng nasabing casino app eh. No? Kaya nilang bawiin to mga kapatid. Ang importante, mapangalagaan nila yung kanilang reputasyon. Pero pag ganito mga kababayan, 397 million, bibigyan nyo lang ng 5 million. Ay, nako. Kasi, paano ko ba masasabi na alangan po na tatahimik na lang ako sa 1M. Tama So, yun. after that, later, Hindi ka talaga pwedeng manahimik dyan, lalo na itong nilalaro mong casino app, lehitimo. Regulated ng PAGCOR, hindi illegal. 'Di ba? At nagpapatalo ka diyan. Oh. Hindi talaga pwedeng manahimik itong si Madam, no? Tama yung kanyang sinasabi dito mga kapatid. later on, August, na tinaas nila ng 5M yung offer ng Bingo Plus. Ang sa akin lang is winner talaga ako. Parang hindi So, maliban doon sa 1 million, noong nakaraang August pala, tinaasan yung offer, no? Imbes na 1 million, ginawang 5 million. Pero hindi pa rin tinatanggap ni ate. Kasi nga mga kabatid, napakalaking insulto kasi.
No? Sa loob ng 3 taon, nagtiyaga kang maglaro kahit puro ka natalo. Nagtiyaga kang maglaro dahil umaasa ka na isang araw papaldo ka. Dahil naniniwala ka na lihitin mo yung pinaglalaroan mong casino app. Tapos ngayon, nanalo ka ng 397 million. 'Di ba? Hindi ibibigay sa iyo dahil hindi daw siya nanalo. Oh, pero may inoffer, no? Una 1 million tapos naging 5 million. Oh. 'Di ba? Magdududa ka talaga. And in layman's opinion, meron bang ano, layman's opinion? Kumbaga parang sa usapang kanto, no? Coming sa team ng ating podcast. Sa usapang kanto mga kabatid, parang sinasabi dito na ayaw lang talaga nilang ibigay yung jackpot. No, parang ganun. At sa halip na ibigay yung 397 million na ito, ang kaya lang nilang mai-provide is 5 million. 1 million to 5 million lang. Parang ganun. Oh, uulitin ko, hindi ko sinisiraan, no, yung involved dito na casino app. No, nagre-react lamang tayo dito base sa sinasabi nitong complainant mga kababayan. Tuloy. Kasi nadadaan yan sa offer eh. Di ba? Hindi talaga pwedeng idaan sa offer 'yan. No, lalo na napakalayo ng difference. 'Di ba? 1 to 5 million versus 397 million mga kabatid. Itong 7 million dito sa 397 million, butal lang 'yan eh. No? Kahit sabihin mo yung butal na 'yan ibibigay mo diyan, hindi talaga papayag 'yan. 'Di ba? Nanalo siya eh. And gaya nga nasabi ko sa inyo, ang mali dito, yung nakausap ni ate. 'Di ba? Dahil hindi nila napanindigan, no, yung tinatawag na system glitch. Kasi kung ako nga ang tatanungin, kung ako ang nakausap ni Madam at totoong nagkaroon ng system glitch, no? Kaya walang makitang record na nanalo siya. Ang paliwanag ko lang talaga doon, ma'am, pasensya na kayo. Nagkaroon lang po ng system glitch yung ating app dahil sa sobrang dami ng naglalaro, ma'am. No, sikat kasi tayo eh. Ngayon, ma'am, kaya wala kayong natanggap na recognition na nanalo nga kayo ng 397 million, no? After 20 minutes, wala pa rin nag-pop up na ganyan, ma'am, dahil hindi po talaga kayo nanalo. Nagkaroon lang ng discrepancy doon sa ating system dahil sa sobrang dami ng naglalaro. Oh, ganun lang dapat. Wala nang offer. No? Pasensya na sa ingay ha. Wala nang offer na 1 million to 5 million. Para hindi kayo pagdudahan. Oh. Kung sino man yung nagpaliwanag kay Madam, no, at nag-offer pa ng ganyan, advice ko lang dito sa casino app na ito, no. Siguro dapat yun ang tanggalin yan. 'Di ba? Dahil sa maling mga hakbang na ginawa niya, pwede kayong pagdudahan, no? Yung kredibilidad ng inyong application ay may posibilidad na pagdududahan ngayon ng inyong mga parokyano. Tuloy. Pag nanalo ka talaga. November 24, natanggap niya ang desisyon ng PAGCOR Oh, ano ang desisyon ng PAGCOR? Eto mga kabatid. kung saan nakasaad na hindi siya tunay na nanalo dahil di umano sa ilang technical na dahilan. 'Di ba? Hindi talaga daw siya nanalo. Sabi ng PAGCOR. Well, kung ako siguro maiintindihan ko 'yan, no? Kung ganyan ang rasunan, may technical na kuan. Kasi ako mga kapatid, hindi naman tayo ignorante pagdating sa mga IT, no? Sa IT na mga terms. Nangyayari talaga 'yan, lalo na kung hindi naaalagaan yung mga cache, no? Yung cache na yung parang mga debris ng nasabing application kasi may tinatawag kasing cache 'yan eh. Minsan nga mga kababayan, kahit yung mga Facebook app natin, kung naka-Android kayo, no, minsan hindi naglo-load, minsan tawag to, minsan naghahang, no? Ang dapat gawin nyo dyan, kung naka-Android kayo, is i-clear cache nyo yung app, no, doon sa settings. Minsan kasi mga kapatid, tulad dito sa mga app na ito, no, mga online casino app, dahil sa sobrang dami ng mga naglalaro dito mga kababayan, no, hindi ito basta-basta na maintenance ng kanilang mga IT. Kaya nagkakaroon mismo ng technical, no, na problema yung kanilang application. And kadalasan diyan yung mga cache or yung mga cookies na naiiwan, no, hindi yan nalilinis ng ng kanilang IT. So kaya ang nangyari nung nanalo si ate, wala talaga siyang natanggap
na recognition dahil kumbaga naging nalito lang siguro yung system, no, at aksidente niyang nailabas yung sinasabing 397 million pero walang recognition eh. Ang endpoint kasi dito is kung na-recognize ba yung panalo mo, meron bang ibinigay sa iyo na notification na you won 397 million, eh wala ngang ganun eh. Kaya sana, no, bago sila nakipag-usap dito sa kanilang parokyano dito kay Madam, no, sinigurado muna nila na knowledgeable yung tao na pinakausap nila, 'di ba? At hindi na sana talaga nag-offer ng certain amount na kung saan ito yung pinanggagalingan talaga ng pagdududa ngayon, 'di ba? Kasi pag nag-offer ka na, no, ng mas mababa doon sa kanyang pinanalunang premyo, tatatak talaga sa utak ng mga tao, especially kung mga DDS, no, na mga illiterate. O, tatatak talaga sa kanila na may dayaan na nangyayari sa nasabing casino app. O, kung kaya't binabargain nyo yung nasabing panalo. 'Di ba? Yun mga kapatid. Kaya kung ako sa online casino app na ito, tanggalin nyo kung sino yung nakipag-usap diyan sa complainant nyo dahil mahirap 'yan. 'Di ba? Nakikipag-usap siya, humaharap siya nang hindi niya alam yung kanyang mga pinagsasabi at may posibilidad pa na masira ang reputasyon ng inyong casino app. Hiling niya ngayon, pag-aralang muli ng PAGCOR ang kanyang pagkapanalo. Maging in good faith naman na sila. Kasi as a player, I am in good faith po na naglalaro. Kahit matalo ako ng malaki. Yes, tama 'yun, no? Kaya siya nagpapatalo diyan, no? Kaya niya tinatanggap yung mga talo niya dahil in good faith siya na yung application na 'yan is legit. No? Naniniwala siya na isang araw papaldo din ako sa application na ito at makukuha ko yung panalo ko. In good faith siya, sabi niya mga kababayan. No? Tapos noong after 3 years, no? Nanalo siya ng 397 million, natunaw na parang bula. O kahit sino naman mga kabatid. And sana iwasan nyo to. Dapat talaga yung mga IT nyo, dapat pinapa-maintenance nyo yung mga application nyo. Kasi IT talaga ang may mali dito eh, yung IT nila, no? Huwag niyo nang antayin na isang araw may mababalitaan tayo na nawala, pumanaw dahil hindi matanggap, no? Yung kanilang yung kanilang pagkabigo na makuha yung kanilang premyo. Hindi malabo 'yan. Lalo na't lulong na sa kanilang online gaming app. Hindi malabo 'yan mga kabatid. Na isang araw meron tayong mababalitaan, no? May ibabalita sa mga mainstream media na isang isang player sa sobrang pagkadismaya niya dahil hindi niya nakuha yung kanyang premyo nandun na siya ngayon sa tabi ni San Pedro. Di ba? Hindi malabo 'yan na mangyari 'yan. Itagayon sa bato mga kababayan. Kaya sana itong ating mga negosyanteng nagnenegosyo ng online casino, alagaan yung mabuti ang inyong mga ng inyong mga IT. At utusan nyo na dapat secured lagi, no? Nasa magandang condition lagi ang inyong mga online casino app, 'di ba? Para iwas aberya, iwas sa kasiraan, iwas sa kawalan ng tiwala ng inyong mga parokyano. 'Di ba? Yun lang yun mga kapatid. And itong PAGCOR, no? Hopefully, ang PAGCOR hindi naging bias dito, pero ganun pa man, no? Dapat ang PAGCOR magbigay na lang ng pakonsuelo din dito kay ate kung wala man talagang nangyaring panalo, no? Kung hindi talaga pumaldo itong si Madam, dapat ang PAGCOR mag-reward na lang kahit papano. Yung reward naman sana, no, na kapani-paniwala. Huwag naman yung pucha. 397 million. Bibigyan niyo lang ng 5 million. Oh, pinakamataas na offer 5 million. Kahit man lang sana gawin niyo na lang mga 25 million or mga 30 million. Pwede na 'yon. No? I'm sure matatanggap din ni ate 'yon. 'Di ba? Pero yung ganyan na, Diyos ko,
Mas malaki pa yung butal sa 397 million kumpara sa ino-offer nyo. Ay nako. Anyway mga kababayan, hanggang dito na lang po itong video na ito. Kaya ko kinontent ito mga kapatid dahil tulad nga nitong mga nababasa natin dito sa baba, no, walang Diyos ko, no, damay na naman ng administrasyon ni PBBM dito. Pero yun yung 1,500 likes yan, 135 comments. Pag binasa natin to, masasaklap lahat. No, yung mababasa nating komento dito patungkol sa PAGCOR. Oh. Paldo yung PAGCOR, yung nanalo hindi. O, di ba? Tingnan niyo yan mga kapatid. Malala, ghost projects ba naman? Kawawa yung person. Diba? Kumikitang kabuhayan ang PAGCOR. Ang sisi nito kay PBBM na naman mga kapatid. Kaya itong PAGCOR, maging wag kayong insensitive sa mga ganitong issue. No? Pag merong nag-complain, dapat gumitna agad kayo. At sana, no, maging patas kayo sa bawat desisyon na inyong ipapalabas. Hanggang dito na lang mga kapatid. Uulitin ko, lahat ng ating sinasabi dito ay pang-personal ko lamang na opinion at hindi ito para siraan. No? Hindi ko ginawa itong video na ito para siraan po mga kababayan yung nasabing application, no? Itong online casino app na ito. Pasensya na kayo, maingay dito Hindi para siraan itong online casino app, no? Ito po ay nagre-react lang tayo base dito sa complaint ni ate. And hindi ko rin ginawa itong video na ito para inyong paniwalaan mga kapatid. Kung agree kayo sa ating sinasabi dito, then good. Pag hindi naman, nire-respeto po natin bawat opinion ng bawat isa. Hanggang dito na lang. Adios.